dapat patayin natin ang kwento na yan. Hindi yung tao, yung kwento. Hindi na dapat pag-aksayahan pa ng oras ngayon ang usapin kung meron o wala bang gentleman's agreement na nabuo sa pagitan ng China at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Commodore Roy Vincent Trinidad, spokesperson on the West Philippine Sea ng Philippine Navy, nililihis lang nito ang tunay na issue sa patuloy na panggigipit at hindi makatarungang pag-angkin ng China sa mga teritoryong sakop ng Pilipinas. Tinawag din niya itong Marites Warfare kung saan lumilikha ng diskusyon sa pagitan ng mga Pilipino para mawala ang usapin kaugnay sa territorial disputes. I call this Marites Warfare. Magpakawala ng kwento na tayo mismo magdiskusyon, mag-away-away, and we will get sidetracked. Let's go to the issue. Aniya, dapat itong isantabi at mas pagtuunan ng pansin kung ano ang kasalukuyang ginagawa ng China sa ating teritoryo. We have to understand the mindset of China, how they operate. All the false narratives that are designed to create dissent within the Philippines, dapat huwag natin patulan yan. Dagdag ni Trinidad na hindi dapat kalimutan ang tunay na issue kung saan pumasok ang China sa ating Exclusive Economic Zone o EEZ at gumawa ng artificial islands na kanila ring tinayuan ng military installations. Kasama na rin ang water cannon issue kamakailan lang. The real issue is what I mentioned, what China has done in our Exclusive Economic Zone. Samantala, sinabi ni Commodore Trinidad na tuloy-tuloy ang kanilang pag-iensayo upang mas mapalakas pa ang kanilang hanay. Kumparaan niya sa mga nakaraang balikatan exercises, pinaigting rin nila ngayon ang external defense ng ating bansa. We are increasing our capabilities for external defense. Compared to previous balikatans, na ang focus was on, let's say, terrorism, internal security operations, HADR. Ngayon, we are now looking at the external environment. Mayroon na rin tayong mga bagong mga gamit na pangdepensa sa teritoryo ng bansa, gaya ng mga missiles at artillery. Sa kabila ng tumitinding harassment ng China ay mananatili aniya ang mapayapa at responsableng pagkilos sa pagtataguyod ng soberanya ng bansa sa ating mga Exclusive Economic Zone bilang pagsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.